say. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Tayo po ay muling maglilingkod na pambayan dito sa ating himpilan ng Utusa.tv, ang kauna-unahang internet television station sa mundo na nagsasaimpapawid mula sa loob ng inyong Facebook. At patutunayan po natin na tayo po ay nasa loob ng Facebook at ayan, nasa screen na po tayo. Lumalabas na tayo sa loob ng Facebook at mula dito sa aming studio sa Glendale, California, United States of America, kayo po ay ipapasyal ko sa Eastern Province ng Saudi Arabia na kung saan ay nasa ating linya si Silence Sniper, isa sa leader ng mga OFWs na tumutulong sa ating mga ka-OFW. Mga ka-Pilipino, isang karangalan na siya po ay makakaugnay po natin. Magandang hapon dito sa Los Angeles, magandang hating gabi sa malapit ng maghating gabi sa Saudi Arabia, Silence Sniper. Magandang umaga po, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng nanonood sa Kuya Manny Calpito live show. Gusto ko malaman kung saan ka mismo dyan sa Saudi Arabia. Bali, nandito po kami sa Eastern Province, Al-Khobar, Saudi Arabia. Dyan sa iyong lugar, marami bang mga Pilipino na nakakaugnay ka diyan? Opo, maraming mga Pilipino po dito. Dahil sa ikaw ay nakikita ko na walang sawa sa pagtulong, puspusan ang iyong pagkalinga sa ating mga ka-OFW na nagkakaroon ng mga problema ng dahil sa public service, ay nauntag ang Utusa.tv para man din ay makontak ka. Sa paanong kaparaanan ka tumutulong sa ating mga ka-OFW? Bale, pinupost po namin yung mga contact numbers sa Facebook. Tapos po, yung pinakalat naman yung mga member namin yung number namin. Tapos, kung in case na nila, yung may mga kaibigan sila na may problema, tapos dumidiretso sa amin po, tumatawag po sa amin. Anong pangalan ng iyong grupo? Bale, yung pinaka-group namin po is OFW Joint Force Migrante International. Ang OFW Joint Force po ay nakakaisa sa Migrante International po. Ang ibig sabihin ay kakaiba doon sa unang nabanggit mo or magkaisa yan? Yeah, pagkakaisa po. Nakita ko rito na umaabot sa 19,000 ang miyembro ng iyong grupo. Paano nyo na ma-monitor lahat ito? Bale po, yung bawat bansa po, meron kami mga admin, mga leaders namin. Ngayon, kung may mga problema po, like example sa Kuwait, UAE, or sa Canada, or sa ibang bansa, bale, nagre-report po sila sa akin. So may mga chapters ka, kumbaga, sa iba't ibang, may mga leader ka sa iba't ibang mga bansa. Opo, may mga leader po. Tayo magtuo dito sa mga uri ng inyong mga tinutulungan sapagkat nabanggit ko rito na pag-usapan natin ang problema na may kinalaman sa rape, yung mga nahuhuling sweldo ng mga OFWs, ang mga illegal recruiting na pag dumating sa kanilang paroroon ng bansa, kay pala ay illegal ang pagkaka-recruit sa kanila ng mga working employment agencies. Paano natin ito i-explain sa ating mga manonood ngayon? Nice ko nga pala ibalita sa iyo na nung isang araw, nung kausap ko si Jules Ragas, kausap ko si Lloyda
Nicolas Lewis, kausap ko si Mrs. Little Anusa, kausap ko si Melissa Sith, ay 50 bansa ang nanonood sa atin. Tiningnan ko kanina, ay mayroon ng 66 countries ang nanonood ngayon sa ating himpilang Utusan.tv. Kaya yun ay buong saya kong ibabalita sa iyo na itong ating pag-uusap ay napapanood ng 66 countries. Hindi na lamang 50 countries na nabanggit ko noong isang araw. Kaya nagagalak ako dahil ikaw mismo ay ma-explain niya kung ano ang uri ng mga problema na kinasasangkutan ng ating mga ka-OFWs. Magtungo tayo sa rape or whatsoever, kung ano ang available information na pwede mo ipagkaloob. Bante, ang pinakano namin po, general po kami, hindi kami nagpo-focus sa isang problema lang po. Pin-focus namin sa lahat ng problema ng OFW, lalong-lalo na dito sa KSA po. Ang mga based on my experience po, dahil mga 5 years na ako dito sa Saudi Arabia, ang mga pinakang maraming problema po ay sa mga DH po. Yung mga nangyari sa kanila, hindi na pinapasahod, minamaltrato pa po ng amo. Tapos po yung minsan, nire-rape pa sila ng mga amo nila. Paano ninyo ito namomonitor at natutulungan? Bale, biglang may tawag sa amin po, tapos yung pala yung isang DS na may problema, tapos tinatanong namin yung location nila, exact location, tapos yung employer name, agency po sa Pilipinas, tapos makipag-coordinate kami sa follow-up para in case of emergency, like example na binububog sila, bigla namin kukunin siya kahit saan siya po. Sa iyong karanasan sa 5 taong pananatili mo sa KSA, ang ibig sabihin niya na Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Arabia. Mga ilan na sa natatandaan mong kaso ng rape na natulungan ninyo? About sa rape naman, kung sa namin sa case, mga 2, pero mostly yung mga minamaltrato lang po, binubugbog, tapos hindi pinapasahod. Yan ang mostly kaso na namin po, na experience. Nabanggit mo itong pasahod. Bakit? Yung bang kontrata nila, halimbawa, $800 ang kanilang sweldo, ay meron bang kaso na kapag dumating diyan sa kanilang inassign na bansa, ay mas kokonti ang tinatanggap na halaga kaysa sa doon sa kanilang pinirmahan? Bali, ang nangyari po, kapag galing sila sa Pilipinas, para makadaan sila sa POEA or sa immigration natin, kasi requirements po ang $400. Bali, sa kontrata nila is $400. Pagdating dito sa Saudi Arabia, minsan nagiging 100, 200, hindi na po sumusunod sa kontrata. At ang mas magpapabot doon is, bali, minsan, nagkatrabaho sila ng walang sahod. Oh my God. Paano yun? Paano nangyayari yung nagtatrabaho ng walang sahod? Pagdating ng 15 o katapusan, hindi binibigay yung sahod nila? Hindi po, sir. Bali, hindi na talaga sila pinapasahod kasi sa sobrang stricto dito, pinagbawalan yung cellphone. Siyempre, hindi nila makontak yung family nila sa Pilipinas. Hindi nila sila makapagsumbong dito sa embahada natin na ginagalit sila ng amo nila. Kaya hindi nalalaman ng natin gobyerno kung ano nangyayari sa mga DH. Ayun. Ito ang inyong minomonitor. So, tao-tao na ang sumbungan. Halimbawa, minaltrato ako dahil sa yung amo ko ayaw gamit yung aking cellphone, so sasabihin ko na doon sa kaibigan ko, yung kaibigan niya magsusumbong din sa so tao-tao na lamang ang umaabot sa inyo yung mga ibang mga kaso kung ganon. Opo, ganun ang nangyayari. Example, ako isang DH, tapos may problema po ako na wala akong cellphone. Ngayon, pag pupunta kami sa mall, kasi kasama ko yung amo ko, bale, pag may makita akong Pilipino doon, mga Pinay din, kasi makita-kita mga DH,
bali magsumbong ako sa DS. Ngayon, ito namang DS, kung member sa Facebook or alam nila yung number namin, tatawagan niya ako. Tapos sabihin niya lang, ito si ganito, may problema, baka pwede niyong tulungan. Tapos, yan na lang ang kaibigan niya ang i-interviewin namin kung saan location at kung ano ang buong pangyayari po. Wow! Talaga din naman, ano? Alam mo, nangingilabot ako sa iyong mga ikinukwento sapagkat isipin mo ang isang DH, domestic helper, na nasa ibang bansa. Pagkatapos ay naputulan siya ng komunikasyon, katulad nga niya ng telepono. Tignan mo na lamang, kapag napunta sa mall, saka na lamang siya makapagbuka ng bibig para man din na ipaabot yung kanyang problema. Wow! Napakahirap na isipin. Kaya ako'y nagagalak sa inyong mga grupo. Hindi lamang yung grupo mo, kundi napakarami akong miyembro dahil alam mo, bago lang ako sa Facebook, wala pa akong 2 taon. So, ang maaring nagtataka sila na kung bakit ako'y agad na 270 groups ang miyembro na nag-alay sa akin para maging kasama ko. At unti-unti ko nakikita at nalalaman kung ano mga problema. Kaya naman, inialay ko itong Utusan.tv para sa ganoon ay maging bridge of communication para hindi lamang yung isang tao na makakaalam kundi malalaman ng buong mundo ang problema ng isa nating ka-OFW. Kaya don't hesitate. Huwag kayong mangangamba na kung may mga problema kayo, itawag ninyo dito sa akin o kaya ilagay nyo sa Facebook na Utusan.tv o Manny Calpito page sa Facebook, sabihin na lamang ninyo roon at aabot sa buong mundo ang inyong mga problema. Kaya iniaalay ko ito, Silence Sniper, ang ating himpilang ito para ating gawing pinaka-bosses nating mga OFW. Ano? Opo. Go ahead. At saka mayroon po kami malaking problema ngayon dito sa KSA po dahil yung ano namin po, ini-implement yung network namin na mula sa September 28, 2012, hindi na po si upload kung hindi sila nakaregistered. Like yung mga SIM card namin dapat nakaregistered sa telecommunication po. Ngayon, ang pinakamalaking problema sa mga DH dahil yung mga SIM card nila is puro mga pirate. Sabi bumili lang sila sa mga kanto-kanto. Ngayon, hindi na sila makapag-load dahil hindi sila makapag-register po. Ngayon, delikado sila na hindi na sila makapag-contact sa amin kung may problema sila. Yun ang pinakamalaking problema namin ngayon. Sino ang nagpa-implement nito? Bansang Pilipinas o ang Saudi Arabia? Dito po sa Saudi Arabia kasi gusto nila, kasi dati yung mga SIM card dito, lahat ay naka-registered. Tapos, mga ilang taon dumaan, naging parang kung saan-saan na lang makakabili yung SIM card na hindi na naka-registered. Ngayon, gusto nilang ibalik na sa September 28 ay umpisa na naman po ulit yan. Oh. Magkano ang isang SIM card yan sa Saudi Arabia? Mura lang siya po, 30 real, 30 real is 300 po. 300 pesos? Opo, 300 pesos. Oh, katulad din sa Pilipinas, ano? Sa Pilipinas, ganun din yata, from 120 to 300 pesos. So, makaka-apekto ba sa inyo, sa ekonomiya ninyo, yung 300 pesos bali na bibilhin ninyong SIM card? Hindi naman po. Ang problema lang namin sa mga DS kasi wala silang mga residence permit po. So, hindi sila makapag-register. Yung mga SIM card nila is hindi sila makapag-register. Kaya mula na sa September 28, hindi na sila makapag-load. Ayun. Dahil sa wala naman silang maibibigay na address, ganun ba? Opo, kasi yung SIM card nila ay sinatago nila sa employer kasi bawal po yung cellphone sa kanila. Oo nga naman, ano? Nako, talaga din naman. Kaya, alam mo, kung minsan, ganito, for the meantime, ay i-open ko ang ating himpilan dito kayo sa Mulan. Okay. Mag-isip kayo kung paano makakatulong ng mabilisan ng ating himpilang ito para maipaabot ang problema.
kaya ino-offer ko ang ating himpilan para maging hindi ko naman sinasabi na lubusan na dito na kayo magsumbong or whatsoever, kundi palagay ko na makakatulong din ang ating himpilan sa paglutas ng inyong mga problema diyan. Ano? Opo. O magtungo naman tayo dito sa mga illegal recruitment. Meron ba kayong na laman, na batid, na illegal, na pinapuntaryan ng employment agency na pagdating dyan ay illegal pala? Meron ba kayong mga na-encounter na kasong ganun na Silence Sniper? Meron po mga ganun. Ang nangyari po dahil ban yung mga DS dito, ang nangyari, bale, kunyari dadaan sila ng Jordan or dadaan sila ng ibang bansa, tapos papasok sila ng Saudi Arabia po. Pagkatapos, dadaan sa mga ibang mga bansa. Hello? Hello po. O, pakiulit mo yung sistema. Bale, kung galing sila sa Pilipinas, kunyari, pupunta sila ng Jordan o sa ibang bansa, tapos papasok po sila ng Saudi Arabia. Bakit gusto nilang pumasok sa Saudi Arabia? Malaki ba ang sweldohan dyan? Hindi, bale, hindi nila alam po. Kasi kung, example, akala nila sa Jordan sila. Pero, ang baksak pala nila is Saudi Arabia. Hindi alam po yung mga DH. Paano yun? Di ba kompleto na yung papeles na doon sa magtatrabaho kay Ted Pulano Tamparurong, let's say, sa Saudi Arabia? Hindi ba nakalagay na yung address na pupuntahan doon sa kanilang kontrata? Hindi po. Bali ang mangyari, contract nila is Jordan. Okay. Pagdating sa Jordan, may receiver silang agency doon. Yung agency doon ay ibibenta nila yung DH dito sa Saudi Arabia. Ganun po ang nangyayari. Oh, di Tamparurong pala yung mga ilang mga agency dyan sa... dapat maisumbong ninyo yung mga agency na yun nang masarahan ng mga lisensya. Alam po yan ng ating embahada. Anong action naman ng embahada? Yun ang hindi natin alam kung anong action nila. Okay, nakalista lahat ang mga itatanong ko. Oras na na-interview ko ang mga ambassador sa iba't ibang country na kung nasaan mga OFW. Kaya kinukuha ko muna ang mga problema para sa ganun kapag ka nag-interview ako ng mga government officials ay meron tayong isusukol sa kanila na mga question at mga aksyon na isinasagawa nila. Sapagkat alam nyo, kapag hindi kayo magsusumbong na ganyan at hindi malaman yung problema at hindi maisahin papawid na maalaman ng buong mundo, ay medyo tagilid dito mga, alam mo, hindi sa palo sa likuran ng mga opisyalis ng ating pamahalaan dahil wala naman tayong karapatan paluin ng kanilang likod. Pero may karapatan tayo bilang botante sapagkat tayo ang naglukluk sa kanila, sa kanilang pwesto. Kumbaga sa isang politiko, kakandidato siya, mag-a-apply, inaprobahan ng botante, uupo. Hindi ba katulad din na mag-apply ka ng trabaho, in-interview ka, na-aprobahan ka, pumasok ka, ganyan din ang mga politiko. Kaya ang nag-a-approve ng kanilang trabaho ay ang botante. Kaya may karapatan tayo siguro lang dahil alam mo, niwawala yung ating karapatan dyan sa kuwan eh. Mga politiko na mahilig, alam mo, ang paboritong soup ng mga politiko ay miso. Alam mo kung bakit Silence Sniper? Kung miso? Ano pa? Misuhulan. Kaya tayo ay may karapatan na botante na sila ay silipin sa kanilang ginagawa dahil tayo nagluklok sa kanila. Tayo nagbibigay ng kanilang sweldo. Kaya hindi ko naman kayo tinuturuan na huwag niyong tawagin ng sir, huwag niyong tawagin ng boss ang mga politiko. Hindi ko sinasabi yun dahil baka magalit sila sa akin, pero kung magalit sila sa akin, anong masakit sa atin? Tayo bumoto sa kanila eh. Di ba?
tayo nagluklok sa kanila para sa ganun ay umupo doon sa kanilang tungkulin. Eh kung wala tayong botante, meron ba silang trabaho? Wala. Di ba? Wala po. Si Noynoy. Teka muna, tawagin ko naman presidente, ikaw naman Calvito. Ba't mo naman tawagin Noynoy? Tawagin mo Mr. President. Yun. Katulad ni Mr. President Aquino. Di ba? Kaya na yan nakakuha yung pwestong presidente dahil inaprubahan natin yung application niya. Ano yung application niya? Eleksyon. Sino nag-approve? Botante. So, very logical na tayo ang kanilang amo. Hindi sila ang amo natin. See my point, Silence Sniper? Di ba? Opo, tama. Tayo ang amo. At any rate, magtungo tayo doon. Unti-unti niyong malalaman kung sino si Calvito. Dahil naramdaman ko at nakita ko ang ating bansang Pilipinas sapagkat kung totoo na mayroong vision. Teka muna, ako ba'y pasensya ka na muna, Silence Sniper, ano? Parang okay lang po. Dahil gusto ko na malaman ninyo kung sino si Calvito. Okay. Sapagkat, kung totoo na may vision ang mga opisyalis ng ating gobyerno, noong paman, ay number 2 ang Pilipinas sa buong Asia. Number 1 ang Japan, number 2 ang Pilipinas. Pagkatapos, lahat ng mga umupong mga presidente nangako na I have a vision for the Philippines. Kung nagpalit-palitan, ilang presidente ang nagpalit-palitan, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, ilan? Hanggang ngayon, kung number 2 tayo noon, if they have really that vision, napanatili man lang sana nila number 2 ang Pilipinas. Ano tayo ngayon? Number 9. So, I don't believe itong mga presidente natin ay mayroong vision for our country. Sa halip, na mapanatili man lang sana nila number 2 ang Philippines, ngayon tayo ay number 9. Nasaan ang kanilang vision? Okay, magtungo tayo sa problema ng ating mga ka-OFW. So, ipagpapatuloy natin itong mga illegal recruitment. So, yung pala ay sa Jordan, pagkatapos ipagbibili, papunta ng Saudi Arabia. Talaga din naman, tamulmul din itong mga ito, ano? Ay kung mangkukulam lang ako, kukulamin ko talaga sila, Silence Sniper Ano? Opo. Nagagalak ako dahil kayo ay nakakaugnay ko at nararamdaman namin, nalalaman ngayon ng buong mundo ang problema nating mga OFW. Kaya huwag kayong magsasawa na mag-post ng mga problema, kasagutan, pagtutulungan dito sa ating Facebook sapagkat ito ngayon ay napakatibay na medium natin para sa ganun marinig ang ating mga karaingan. Katulad ng mga pupugutan na ng ulo na mga ka-OFW natin. Ayan, pinagsisikapan natin na magtulungan si Lanusa, si Dundun Lanusa, si Jigs Nugid. Alam ko na marami pa riyan at tinatawagan ko ng pansin ang mga iba pa na kung mayroon pa riyan na pwede nating tulungan ay huwag kayong mag-atubili at huwag mahihiya. Ang ating grupo, ang himpilan nating Utusan.tv ay katuwang ninyo para man din ay lutasin hanggang sa ating mga kayanan ang mga problemang yan. Ngayon, ito namang problema ng sahuran. May mga nadidelay ba ang sahod diyan o kaya kulang ang sahod, ganon? Ano po? May mga problema din kayong tinatanggap na delay ang mga sahod o kaya ay hindi totoo yung sahod, ganon? Maraming problema ganyan po. Ano ang, halimbawa, dumating ang problemang yan sa inyo, isinumbong sa inyo, ano ang aksyon na sinasagawa ng iyong grupo, Silence Sniper? Ako'y nagagalak. Sinasaluduhan ko ang iyong grupo at ikaw bilang leader nila. Una ay gusto ko malaman, ano ang trabaho mo diyan sa Saudi Arabia? Bale, inspector po ako sa isang private company po.
Oh, isipin mo yan, may trabaho ka para panustos sa iyong pamilya. May naiwan kang pamilya sa Pilipinas, right? Opo, meron. Oh, isipin ninyo mga ka-Pilipino, ka-OFW, nagtatrabaho si Silence Sniper, pero ang kanyang panahon ay kanyang iniuugnay pa rin yung free time niya para magtulungan kayo. Kaya ako'y sumasaludo sa mga katulad ninyo, Silence Sniper. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko kayo hahangaan. Yung mga ganyang uri ng mga kapwa nating Pilipino at ka-OFW. So, paano nyo tinutulungan? Halimbawa, naalaman ninyo, nagsumbong sa inyo na nadidili ang sweldo o kaya kulang ang sweldo, paano ang aksyon o paano nyo ito tinutulungan? Bali, tawagan po namin yung mga OFW or kababayan natin, tapos imimit namin, bali, itawagin din namin yung yung mga taga-Polo OWA, tapos mag-group meeting kami po, tapos, bali, witness lang po kami doon para malaman nila na nandoon kami, tapos, bali yung Polo OWA na po gagalaw para sa sa employer po nila. Ayun, very good. Isipin mo yung tulong na nagagawa ninyong yan. Kumusta naman? Ito ay magtungo naman ako dito sa ating embassy, Philippine Embassy, sa KSA. Kumusta naman ang sitwasyon? Kumusta naman? Kung tatawag ba kayo ron ay maghihintay kayo ng kalahating oras bago sagutin ang tawag nyo sa telepono or okay naman? Okay naman po kasi kilala na po kami ng mga taga-Polo OWA. Pupunta naman sila agad po. Ang inyong relasyon sa Consul General dyan sa embassy natin dyan, kumusta naman? Ano po? Di ko marinig. Okay. Kumusta naman ang inyong relasyon sa Consul General o Ambassador dyan sa ating konsulado sa KSA? Hindi mo gaano marinig? Hindi po. Oh, okay. Okay na po. Okay na. Naririnig mo na. Opo. Bale, okay naman po yung relation namin po sa kanila. Wala naman problema. Ngayon, magtungo naman tayo dito sa mga nakatagdang pupugutan ng ulo. Alam ko na marami dyan sa problema niyan. Kaya, huwag ninyong isipin na bakit dalawa lang itong aking binibigyan ng pansin, si Nugid at si Lanusa. Kung may mga alam pa kayo na dapat nating isahin papawid dito at pagtulungan na maisalba ang kanyang buhay sa pagkakapugot o may labas sa bilangguan, nakahanda tayo na isahin papawid dito para man din ay malaman ng buong mundo na kailangan nilang tulong. Kaya huwag niyo isipin na bakit dalawa lang ito sinasahin papawid ni Calpito, si Nugid at saka si Lanusa. Meron ka ba bang alam na may mga problemang ganyan na Silence Sniper? Open ang ating himpilan. Bale, marami yan sila po, mga ganyang kaso. Kaya lang yung iba, bale, hindi na dahil wala tayong contact sa kanila. Pero pwede ko po ibigay sa inyo yung mga listahan kung makuha ko yung listahan sa kasama ko po. Very good, very good. At nais ko rin iliwanagin sa iyo na huwag kang mangingimi, don't hesitate, na kung may mga nais kang ipaabot na information para sa mundo, para sa ating bansang Pilipinas, ay tawag mo dito at ating bibigyan ng priority para maisahin papawid at ikaw mismo ang maghahatid ng informasyon. Open ang ating himpilan. Don't hesitate to call us up. Salamat po. Walang problema po. Okay, may mga nais ka pa bang ibigay na informasyon, nais na ibigay na panawagan para sa ating mga... Meron pa po. Okay, go ahead. Bale, as of now po, marami tayong stranded OFW sa Bahay Kalinga, sa Deportation Center, sa jail, at yung mga nasa death row po. Tapos po, meron akong natanggap na tawag. Dito lang po malapit sa location namin. Isang PH siya po. Isang hindi siya pinapasa, binubugbog siya ng amo niya. Oh, hindi pinapasahod tapos binubugbog pa. Opo. Bale, yung nangyari po,
yung kinuha yung cellphone niya, hindi na niya matawagan yung family niya sa Pilipinas. Ngayon, ito naman tatay niya at saka nanay niya, bali, siguro sobrang alala, namatay sa sobrang pag-alala sa kanya. Tapos, nung nalaman niya ng yung kaibigan niya na mayroong parang grupo na katulad namin, yun pinaabot sa amin yung problema niya. Siguro by this coming Friday, puntahan namin yung location niya para kung makuha namin siya or what. Ibalita mo sa akin kung ano ang magiging resulta ng inyong pagtulong sa kanya para maibigay natin na magandang halimbawa sa pag-iingat ng ating mga ka-OFW, ano? Opo. Bali siya po si Joby Bautista, taga-Negros po siya. Judy Bautista. Opo, taga-Negros. Sa ngayon, lagi ko siyang kausap sa gabi kasi gabi lang siya kasi pinatago niya yung cellphone niya. Tapos sabi ko mag-ingat ka lang baka makita yung cellphone mo, mawala yung communication natin. Bali humanda ka sa Friday kasi try namin yung location mo para makita namin yung binigay mo sa aking address. Tapos kung may time tayo na makalabas ka, kukunin ka namin. Very good. At saka oras na makalabas siya, ay gusto ko makausap siya sa Himpapawid para sa ganon malaman ng buong mundo ang kanyang kwento. Yeah. Opo, walang problema po. Oras na makuha ko siya, ipaano niya ko sa inyo na kasama ko na siya. Very good. Okay. Alam mo, ako'y hindi ko ma-explain kung paano ko sasabihin na ikaw ay rubdub at bukal ang pagtulong sa kapwang Pilipino. Kaya ako'y nagagalak at pinagbigyan mo na makausap kita, Silence Sniper. At ikumusta mo ako sa lahat ng ating mga kamiyembro sa grupo at sa mga iba pang mga miyembro. At aasahan ko ang iyong muling pag-uulat dito sa ating himpilan. Ang inyong mga panghuling pananalita, nasa iyo pa rin ang pagkakataon. Opo. At saka nakikiusap po kami sa ating gobyerno, sana ma-stop na nila yung labor export. Protection po ang kailangan ng mga OFW, hindi po collection. Yan na nga ba sinasabi ko. Okay, nang dahil diyan, pansamantala mga Kapilipino, tayo ay nagpapasalamat sa direktamenteng pakipag-ugnayan natin. At least may boses na po tayo at narinig sa buong mundo ang ating kaagapay sa hirap at ginhawa sa katauhan ni Silence Sniper. At siya nga pala, nais kong ipaliwanag sa inyo kung bakit hindi ko binubulgar ang tunay niyang pangalan, sapagkat kung saan-saan po siya pumupunta ng mga lugar para i-save yung mga may problemang ka-OFW natin. Kaya huwag po ninyong itatanong sa akin kung ano ang buong pangalan ni Silence Sniper. Siya po ay isang kapwa nating OFW na malinis at marangal ang kanyang layunin. Sa inyong lahat, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, ang inyong Kuya Manny Calpito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.